So, ayan. First comment na sasagutin ko dun nga sa post ko. Sabi ko, magtanong kayo kasi, para maging active yung TikTok ko. Kasi tinatamad ako mag-dance-dance. Tinatamad akong magpakyut-pakyut. Parang alam mo yun, parang gusto ko na sumagot-sagot sa mga tanong nyo. Ganito ko talaga pag buntis. Saka, ayun, it's a baby boy. Kaya parang iba kaysa nung 2 beses kong pagbubuntis. So, sabi niya, kamusta po kayo? Sa ngayon, talaga mas masaya. Lalo na parang katulad doon sa Blue Up, di ba, naka friends only comment ako. So, mas nakikita ko yung mga comments ng mga loved ones ko, ng mga friends ko. Kasi dati, ang dami talaga nagko-comment, libo-libo nagko-comment, and di na ako nag-check ng comment. So, ngayon, yun, naka friends only. So, nababasa ko talaga yung mga comment ng friends ko, ganun. Kumbaga, parang mas peaceful, na parang more private life, ganun. Sa totoo lang, akala nyo lang ma-post ako. Kasi ma-post talaga ako na pinapost ko kasi yung mga happy thoughts, yung mga memories, mga kumain kami sa ganito, pumunta kami sa ganyan. Ma-post talaga akong tao para maipon ko yung mga memories, yung mga pictures. Ako pag makita nyo yung album ng anak ko sa FB, parang 10,000 na yung first album ni Natalie. Tapos may album ulit siya pangalawa. Ang dami kong picture ng mga anak ko. And syempre, iniipon ko talaga yun. Kasi syempre, di ba, kaya nga yung mga cellphone ko, mga dati namin iPhone 13 Pro Max ba yun? 14, 15, 16 na ngayon. So, yung mga datihan namin cellphone ng asawa ko, hindi ko talaga ma-let go dahil ang dami namin picture dun. Kaya ina-upload ko talaga sa FB para sure na kung mawala man yung cellphone or what, nakasave yung mga picture ng anak ko. Ayun, tapos dito sa TikTok, ayun nga, naka-filtered comments ako ng mga taong ayokong mabasa sa TikTok ko, yung mga taong ayokong ma-connect sa buhay ko, ganun. So, mas masaya kasi, ang ginagawa ko, umiiwas ako sa issue. Kasi parang, wala 2025 na, di ba? Parang ang sarap sa feeling lang ng walang issue. Pero, ewan ko ba, lapitin talaga ako ng issue. Minsan kahit post ko na normal, hindi ko alam na issue pala, ganun. Hindi ko alam magte-trending pala, issue pala, ganun. So, may mga bagay na ganun. Hindi ko talaga alam na nag-trending na bigla. Hindi ko naman intention na mag-trending yung post ko, ganun. Tapos mabash na naman, ganyan. Parang, alam mo, hanggat maaari, umiiwas talaga ako sa issue. So, ganun talaga kapag gusto mo ng kapayapaan and peace of mind, umiiwas ka sa issue. Hindi yung parang lalong i-attack yung mga negativity, diba? So, focus lang ako sa positivity ngayon. Kaya, ayan, kung mapapansin yung parang lagi lang ako nakasmile, ang gaan ng buhay, kasama ang family. Kasi yun yung totoong kayamanan. Yung kasama mo ang asawa mo, mga anak mo, araw-araw. And syempre, yung nandyan pa rin yung mga magulang mo to support you kahit matanda ka na, ganun. Mga kapatid mo, yun. Kaya, yun lang. Sabi ko, yun lang naman yung nagmamatter sa mundo. And syempre, sa mga nagsasabi na hindi daw totoong kayamanan, totoong kasiyahan ang pera. Hindi yan totoo. Kasi kapag walang pera, malungkot ka. Kapag wala kang pera, paano pa yung anak mo papabili sa'yo ng laruan, diba? Lalo na sinatlat, mami, shopping, mami, bili toys. Pag may napanood siya sa cellphone niya na sa video, sabi, mami, I want this, buy this, ganyan. Sabi namin lagi tuwing gabi ng asawa ko, okay, later, tomorrow, baby, ganyan. Siyempre, parang alam mo yung happiness ng anak mo. Pero kung di mo mapoprovide ang magandang buhay sa anak mo, like yung mabigyan sila ng masasarap na pagkain, magagandang clothes, magandang edukasyon, mabilhan ng toys habang bata pa. So, masasabi nyo ba na hindi ka masaya kung hindi mo nabibigay yung mga bagay na yun, diba? So, ako, masasabi ko talaga na kasiyahan talaga ang pera. Huwag na tayo magplastikan or what. Masaya tayo pag may pera tayo kasi nabibili natin, nakakain natin yung gusto natin, nakapunta tayo sa gusto natin. Nabibili nga yung mga gusto, ganun. Tapos, syempre, iba yung feeling kapag karamdam mong secured yung future ng mga anak mo. Kapag alam mong may ipon ka para sa future ng mga anak mo, na mabibigyan mo sila magandang buhay. Like yung mga investments namin mag-asawa, yung mga properties na parang pagdating ng araw, papamana namin sa kanya. Sama nag-iisip dyan na parang, nagbebenta ng mga property, lugi, ganyan. Alam niyo yung mga property na binibenta ko, gusto ko lahat yun. And kung binibenta ko man siya, ibig sabihin may tubo ako doon. So, kung mabenta siya ng kikita ako, why not, diba? Kahit bagong bili ko, bebenta ko talaga yan. So, meron akong pinapagawa, ipopost ko rin siya for sale. Kung mabenta siya, hindi namin gagamitin. Pero kung hindi siya mabebenta, gagamitin namin habang hindi pa nabebenta. So, ganun yung mindset ko. Ayun, sana kayo rin.